Salamat sa Panginoon. So pagkat today we can continue our series. Ano po ito? Embracing the love of God. Upang tayo po ay magkaroon ng generational impact, kailangan una yung pagmamahal ni Lord ay i-savor natin. Namnamin natin. Namnamin mo. Take time na namnamin. Pangalawa, yakapin mo ito, yakapin mo. Huwag mong bayaang agawin ng sinuman. Ngayon po, ang pag-uusapan naman natin, ang sabi po ng talata, behold, what manner of love that Father has given unto us. We are being invited by Apostle John to take to heart. Take to heart. Sigaw nyo nga, take to heart. Isa puso mo. Alam nyo, minsan kapag tayo inuutosan ng ating mga magulang, tayo maliliit pa, sabi, hindi mo sinasa puso Ayan. Ibig sabihin, opo. Tapos pagkaraan, halimutan mo. Pagkaraan hindi mo magawa, pagkaraan hindi kumpleto, pagkaraan hindi ayos, pero opo. Meron ba kayong anak na gano'n? Opo ng opo. Meron ba? Meron ba gano'n? Sinasabihan mo, yun, opo. Pero mamaya, wala naman. Why? Because they are not taking to heart the words that they are receiving. Mga kapatid, mga minamahal, when the Lord tells us that He loved us with His everlasting love, the Lord wants us to take it to heart. Isa puso natin na mahal ka talaga ng Panginoon. Amen? Mata nyo, hindi kayo maka-amen. Amen? Kaya the Apostle John is inviting us, behold, what manner of love. Tignan nyo, titigan ninyo yung klase ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Grabe, there's certain kind of love that we can never find in anyone, but only in the Lord. Hallelujah. Kaya ngayon pong umaga, yan ang pag-uusapan natin. How can we take to heart the love of the Lord? Sabi mo sa tabi mo, isa puso mo na mahal ka ni Lord. Kahit ganyan ka. Pumalakpak ka, ang lahat na nag-amen. Pumalakpak po. Praise God. Alam nyo, ang ganda ng ating introduction, ng ating isang kanta kanina, di ba? Yung, ang ganda nun, ewan ko kung maipa-flash nila, yung pag-ibig, ayan, pag-ibig mo, ang ganda nito, pag-ibig mo, can you flash, po yung lyrics? It's a beautiful song, very appropriate. Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y dama. Amen? Dama. Sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Tuloy natin. Anumang pagsubok o hamon sa mundong mundo, hinding-hindi, pakibasa. Sino naniniwala dyan? Sino naniniwala? Sumigaw ng amen. Grabe, di ba? Tuloy natin. Beautiful song. Kung manghina man minsan, ano po sabi? Alam kong ikaw ang sandigan. At ano po sabi po? Tuloy natin. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. Doon muna. Alam nyo, mahalaga po yun. Maraming nagpapahina sa atin. Mga tao, mga pangyayari, mga sitwasyon sa ating buhay. Pero ang sabi diyan, ang kalakasan natin ay hindi yung ganda ng sitwasyon natin sa buhay. Hindi yung magandang mga nangyayari sa atin. Hindi yung mga ikangay inaasahan natin na ikangay pagpapala. Ang kalakasan natin ay ang pag-ibig ng ating Diyos. How many of you will say amen to that? And this can only happen if you behold what manner of love that Father has given unto us. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. Tuloy natin ang lyrics. And let the Lord speak to our hearts. Pakibasa niyo po. Totoo ba yan? Sino ang kailangan sa pag-ibig ng Diyos? Taas ang dalawang kamay. Sumigaw ng ako yun. Ayan. Tuloy natin ang pagbasa. 1 to ready read. Tuloy natin. Panginoon, kay buti mo, paglipas ng araw, liwanag mo'y tanglaw. The next, sa bawat kilos mo, ako, ang sarap noon. Lagi tayo nasa isipan ng Panginoon. Tuloy natin. Yan. Kung manghina man minsan, yan. Alam kong ikaw ang, tuloy natin. Yan. Pag-ibig mo, pakilakasan niya nga ito. 1 to ready real. Praise the Lord.
Kasi yung pag-ibig ng asawa mo nagbabago. Pag-ibig ng anak mo nagbabago. Pag lumalaki na yan, may mga girlfriend na, may boyfriend na. Sino mo, kailangan mo ay busy, di ba? Nagbabago yung pag-ibig nila. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Pwede mong malakpak muli ang nagsasabi niyan? Praise the Lord. How can we take to heart this love of the Lord is our focus today. Sa mga talatang ito mga kapatid, makikita po natin ang mga sumusunod. Una, you and I can take to heart the love of God at anong epekto nito sa ating buhay. Ano po? I-anchor mo ang iyong pagpapahalaga sa sarili mo sa pag-ibig ng Panginoon. The love of God must be taken to heart because the love of the Lord defines who we are. Hallelujah. What defines you is not your accomplishment. What defines you is not what people say about you. What defines you is not your successes in life. Noong pong nakaraang Huwebes, ay nagkaroon kami ng testimonial ng mga bagong abogado sa Bulacan State University. At yung pong nakapasa sa pangunguna po ni Dean Nenet ay talaga 100%. Pero kinorek po ng isang professor, si Combel, sabi niya, actually hindi 100%, 100 plus percent. At we were asking, ano yung sabihin, 100 na, 100% na, may plus pa. Yung pala, merong mga second, yung mga hindi nakapasa before na sumamang nakuha ng exam. At nakapasa rin po yun. Kaya kasi binibilang yung percentage sa mga first taker. Kapag hindi ka maganda record mo, baka masara yung college mo. Ayan. Kaya kailangan ma-maintain kasi dinenet, panalangin natin. Higpit sila, talagang yung training nila. Kung minsan sumasama ng loob ng mga estudyante. Pero dahil gusto nila talagang ready. Kaya naman, they're able to achieve the 100% passing sa bar exam. Pero what blessed me was the testimony of a wife na hindi pala nakapasa nung unang kuha, pangalawang kuha. At hanggang sa hindi na siya kumuha ng ilang taon. Pero binigyan siya ng Lord ng asawa at yung asawa siya, in-encourage siya na ipagpatuloy. At nang pinagpatuloy niya at nagkuha siya ng exam, ngayon ay nakapasa siya. At doon sa kanyang testimony, ang sabi niya, talagang kinaiingitan ko ang pagtetestimony ng mga nakakapasa sa bar exam. Hindi ako kakalain na ngayon ay ako'y isa na sa nagtetestimony. Pero sa kanyang mahabang testimony, sinasabi niya, noong hindi siya nakapasa, lumiit ang tingin niya sa sarili niya. Pero ngayon, na-realize niya na yung pagmamahal ng Panginoon na hindi nagbabago sa kanya nung maging Christian siya. Because of such experience, hinanap niya ang Diyos at siya ay naging Christian. At sabi niya, that actually defines me. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Salamat sa mga tagumpay. Salamat sa mga narating natin sa buhay. Salamat sa mga magandang sinasabi ng tao sa paligid natin. But let me tell you this. John is telling you and me, do not let those things define you. Instead, let the love of God defines all of us. Hallelujah. Yung ating sense of worth, yung ating pagbabalyo ng ating sarili, hindi yung banat ang mukha natin, hindi yung tayo malakas. So kahit may kulubot na, mahal ka pa rin ng Panginoon. Can you hear amen? Mahalaga mga kapatid, mga minamahal, sabi ng Apostle John, behold what manner of love. The beholding of the love of God and the manner of His love is very important. Because as we continue to behold His love, His unconditional love, lalong we feel good about ourselves. Lalo tayong tumitibay because we have a clear definition of ourselves. Na ang mga pagpapala ay dagdag na lamang. Yan ang sabi ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Dagdag na lang ang maraming bagay. Pero sa mundong ito, baligtad. Yung mga dagdag, ang nagiging source ng iyong ay sense of love.
ng iyong assessment of yourselves. Ladies and gentlemen, the more you and I becomes clear on our position, that what defines you and me is the unchanging love of God, the more we can walk sa Kanyang magandang plano sa ating buhay. Has there been any time in your life na nagkamali ka? Dahil doon, bumabatingin mo sa sarili mo? Ikaw ay pumalpak? Dahil doon, parang ang tingin mo, hindi ka na lovable? Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. What defines us is the unchanging love of God. That's why it is important to behold, to take to heart the love of the Lord for all of us. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa 1 John chapter 4, verses 9 to 10, ito ho ang sabi. Ano po, the same book and the same author by the name of John says, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him." So ang buhay ay yung katotohanan na ikay mahal ng Panginoon. Diba? So, kumusta? Kumusta ang buhay? Ito, walang kabuhay-buhay. Bakit? Kasi nanilulugay negosyo. Kasi nabigo sa pag-ibig. Kasi may kaproblema sa asawa. Kasi nagkaproblema sa anak. Pero ang sabi ni Apostle John, iba. Ano po? Ang nagbibigay buhay sa iyo ay ang katotohanang hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah! Praise God! Mga kapatid, hindi totoong ang buhay ay walang kabuhay-buhay. Kung ang iyong source of definition of yourselves ay ang pag-ibig ng Panginoon, lagi buhay, lagi masigla. Because you know for a fact that you are loved. Pumalakpak nga ang lahat ng naniniwala po dyan. Praise the Lord. Eh mga kapatid, susunod na ikaw magkamali, susunod na ikaw pumalpak, susunod na ikaw ay hindi mo maabot ang goals mo, balikan mo. Kaya take to heart, balikan mo. You go back to the truth that you are loved and that defines you. Hallelujah. Hindi ka nababawasan, hindi ka namimenos kapag ikaw ay pumapalpak at nagkakamali. Mga kapatid, mga minamahal, what is defining you? Kaya ho, marami po ay talagang hindi maubos yung kanilang greediness. Nagnanakaw. Nakaw dito, nakaw doon. Ang mga politiko natin. Bakit? Kasi what defines them ay yung nabibili ng pera. Yung mga sasakyan nila. Yung mga kakayanan nila mag-travel. Yun ang nagdi-define sa kanila. Kaya ganun na lang sila. Kaya nilang sikmurain na nangamamatay ang mga Pilipino sa matinding baha. Basta makuha nila yung kickback. Dati, porsyentuhan lang. Akalaan niyong umabot na wala na. Wala na dong sa pondo sa project at nabubusan na lang. Grabe ho ito, mga kapatid. Kaya hindi ho natin dapat tantanan ito sa panalangin. Kaya everyday sa ating kalakbay, meron tayong second part, we are praying for our nation. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Yung greediness ng tao, naroon. Bakit? Kasi ang lies ng demonyo, you are important if you have what you want. If you can buy what you have. If you have big houses. If you have expensive car. If you stay in good, and beautiful house. Ladies and gentlemen, may the Lord speak to our hearts. God can give us those things. But don't be mistaken. Those should not define you. What should define us is the fact that we are loved. Kaya mawala man ang mga bagay-bagay tulad ni Job. Siya ay pinagpala ng maraming sasakyan, mga sasakyang hayop. Siya ay pinagpala ng negosyo. Siya ay pinagpala ng magandang pamilya. Isang iglap na wala. Pero sabi niya, the Lord gave and the Lord has taken away. Meaning, He did not allow any of those blessings to define Him. Kaya kung meron, praise the Lord. Kaya kung wala, praise the Lord pa rin. Ganun ho ba tayo? Can we shout it together? Glory to God. So, yun ang kagandahan po. At kapag ikaw ay merong ganyang tayo sa buhay, that what defines you is the love of the Lord, nako, hindi ka kayang ibuwal. Kahit ikay mabigo, tatayo ka uli. Kahit ikay magkamali, tatayo ka uli. At ikaw ay makakalakad sa magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. Tinanong po ang mga framer ng Constitution natin,
Bakit ba hindi nyo nilagay sa konstitusyon yung degree of relationship na bawal kumandidato ang magkakamag-anak? Sasabi po ni Commissioner Christian Monsod, ano po, sabi niya, nagmamadali na kasi noon. Dahil yung mga military gustong agawin ang kapangyarihan at ayaw nilang mabalik yung demokrasya at institusyon. Kaya nakapitong kudeta na nga at marami ng kudeta. Dahil gusto nila, sanay sila sa kapangyarihan, gusto nila mabawi. Kaya nagmamadali na makagawa ng konstitusyon para hindi basta-basta maagaw at mabalik ang demokrasya. Ang daming debate tungkol sa degree ng magpinsan ba, magpinsan makalawa, at napagpasyahan na yung susunod na Congress na lang ang mag-define. At ang sabi nila, ang ganda, ang sabi niya, alam niyo, nagkamali kami. Number 1, na overestimate namin ang EDSA spirit. Na dahilan sa EDSA spirit, akala namin ang mga Pilipino ay nagmamahal na sa bansa. Kaya itutuloy na magiging congressman. Pero yung sumunod na Congress, hanggang ngayon mga Congress, ayaw nilang i-define. Bakit? Gusto nilang sila ang magpasasa. Ayun. Greediness. Because that what defines them is the position. Power. Ano po? So mahalaga po ito. Pangalawa, sabi niya, na underestimate namin ang greediness ng mga politiko. Akala namin, dahil nagkaroon ng halimbawa na mayroong kapangyarihan, ang matandang Marcos, mayroong mga kayamanan, pero nauwi rin sa wala, magiging leksyon na sa lahat. Pero yung sumunod na Congress, hanggang sa ngayon, ayaw nilang i-define. Kaya panalangin natin na ngayon ay masubo na sila at totoo nilang i-define na bawal ang magkakamag-anak sa politika. Can you hear louder, amen? Can you hear louder, amen? Mga kapatid, because people define themselves according to their position, their power, their money. But please you and all of us here, let the love of God define you. And you can only do that if you always take to heart the love of God sa buhay mo. Kaya meron o wala noon, ako ay kumpleto sa pag-ibig ni Kristo. Can you hear louder, amen? Kung katabi mo, asawa mo, anak mo, sabihin mo ha, love mo man ako o hindi, kumpleto pa rin ako. O ba't di mo masabi? Ba't di mo masabi? Amen? Can you hear louder, amen? Kaya you have to take it to heart. Always repeat it to yourself. Always repeat it to yourself. Pangalawa po, His love, the love of the Lord, ay dapat na po nating patuloy na i-take into our heart, not only because His love defines us, but second, His love secures us. Ayan. Alam nyo, ang dami pong threat sa buhay. Ano po? Ang daming threat sa buhay. Maraming mga relationship ang nawawasak. Kahapon, sa ating seminar po tungkol sa iisa. We would like to apologize sa mga hindi na-accommodate. Okay, mag-alala. Meron pong the repeat. Dalaway repeat. Pakita nga natin. Meron the repeat. So, yung una ay sa linggo na. Lunch date naman sa mga hindi pa nakadalo. Sino hindi nakadalo, ha? At this time, open sa magjojowa. Ayan, open sa magjojowa. Sa linggo, 11 o'clock. Habang tayo nag-worship dito, ayos na ang CTFE, the venue. Meron yung CTF extension natin, ang tatawag natin yun, the venue. Yeah. So venue yon para sa kasalan, sa mga ganitong seminar, ayan po. Kaya kung meron kayong kaibigan o anak na may jowa, pwede nang dumalo, at makadalo dito sa iisa, At yung second po, na ating pong the repeat, ito ay Eco Seminar, doon sa Santa Maria, Bulacan. Doon sa ating napakagandang, bagong worship center. Kaya si Pastor Billy at saka si Pastor RC ang major na magtuturo niyan. Kaya praise God. Pero siyempre, sasamahan ko pa rin. Ako ang kakanta ng iisa. Sila magtuturo. And sa linggo, ako at ang asawa ko muli, 11 o'clock. Worship tayo dito ng 9 o'clock. Tapos takbo tayo doon. Naka-ready na
kakain muna tayo bago seminar. Kaya sabihan mo yung mga nagtampo dahil hindi na napapasok. Kasi sabi nga po, strictly no, ano tawag yun? Ha? No? Walk-in. Ayun, no walk-in. No walk-in. Kaya pasensya na po. Kasi ang laki na ng ating CTFP, kinulang po talaga yung lugar. Yun namang kinulang ang pagkain, ano po, dahil yung mga naunang pumili, nadai yata ang kuha. Sa susunod, kayo po ang unahin natin. Anyway, ang punto natin mga kapatid, what secures you is the love of the Lord. Alam nyo, lagi at lagi na makakadama ka ng insecurity. Walang taong walang insecurity. Alam nyo, kahit yung matangkad, di ba yung mga maliliit, di ba, niluloko na pandak, ha? At ano ba ha? Unano. Kaya nai-insecure siya. Pero alam niyo ba, yung matangkad, nai-insecure din. Si Sister Jenny ay director ngayon ng Southeast Asia ba? Asia Pacific. Kaya yung mga head ng company nila ay minute niya po. Meron siya hong isang officers, Chinese yata Sobrang tangkad. At nang makita si Jenny, sabi niya, I'm sorry Jenny, I am very tall. Siya tangkad daw, nakatingin na si Jenny. I'm sorry, I'm very tall. So, I said to Jenny, why say sorry? Because that's her insecurity na tinitignan siya, napakatangkad niya, di ba? O kaya ikaw naman, kung napakaliit mo, tinitignan ka rin, ang liit mo. Ikaw, ano ang insecurity mo, di ba? Ha? Sobrang itim mo. Kaya na-insecure ka. Samantalang yung mga mabuputi, naiinggit. Lagi nasa Boracay, nagbibilad. Yung mga European, ano po, ay salamat sa Diyos. Ang kulay ng Pinoy ay perpekto. Pumalakpak nga ang mga Pinoy dito. Ayan. Pero mga kapatid, mapakahalaga po na maunawaan. Mahalaga yung nagpapa-enhance ng beauty. Okay yun. Kaya lang yung babaguhin mo na yung sarili mo, hindi na okay yun. Baka hindi ka na makilala, di ba? Tulad nung isang nag-50 years old, di ba? Sabi niya, Lord, 50 years old na ako, magkaka-wrinkles na ako. Kaya nai-insecure na siya. Kaya ang ginawa niya ay nag-pray siya. At sabi ng Diyos sa kanya, sige, huwag kang malungkot. 50 years old ka ngayon. Bibigyan kita ng another 50 years. Nagulat siya, di 100 years. Kaya ang ginawa niya, kinabukasan, pumunta siya sa doktor ng nag-o-opera. At pina-opera niya yung ilong niya, yung pisngi niya, yung lahat. Kaya pag tingin niya sa salamin, talagang batang-bata siya. Bakit? Kasi another 50 years daw bibigay sa kanya ni God Kaya nung siya lumabas na sa ospital, nasa gasaan ng malaking truck. Patay. Pagdating ng langit, nagreklamo siya. Sabi niya, Lord, sabi mo 50 years pa, ba't naman ako namatay? At ang sabi ni Lord, ay, ikaw ba yan? Naku, hindi kita nakilala, sorry. Nabago ka na kasi. Huwag mo nang babaguhin yung anak mo, o kaya ikaw yung sarili mo. Be happy with what you are. I-enhance. Ano po? Kaya asawa ko, lagi ako sinasabihan, mag-wig ka kaya. Gusto niya akong mag-wig. Ayoko. Kasi hindi ako magayak. Baka mamaya baligtad na yung wig ko hindi ko pa alam. Ano po? Okay rin naman kung nag-wig. Pero, ibig sabihin, okay din yung nag-enhance. Pero, please, wag yung looks mo ang gawing mong source ng security mo. You are complete in the love of the Lord. Hallelujah. Sabi ng Biblia, ano po? Behold, what manner of love that Father has given unto us, that we shall be called children of God. That's who we are. Hallelujah. Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. What secures us is the fact that because of the love of the Lord, tayo ay naging anak ng Diyos. Hallelujah. Dati tayo kaaway ng Diyos, dati tayo patungo sa impyerno, anuman ang ating pagiging relihiyoso, kulang. Anuman ang gawa natin, kapos. Anuman ang ritual na gawin natin, ay hindi po enough. Ano po? Kaya ang Diyos ang nagkatawang tao, binigay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. At po, sabi po ni Apostle Paul, Apostle John, ano po, na bagaman tayo mga makasalanan pa. Ano po? Sa 1 John, tignan po natin. Let the Lord speak to our hearts. Ano po? Sabi po sa John chapter 10, ano po? Yan.
verse 28 to 29, Jesus promises eternal life. Pinapangakoan ka, I give you eternal life and they shall never perish. Hallelujah. What a security. Na even though you and I are sinful, we will never perish anymore. We have eternal life even though we are sinful. And that is the power of the love of God. That's why we can understand the Apostle Paul sa Romans 8:38 to 39. Ano po? Ang sabi po ng Romans 8. Romans 8:38 to 39. Ano po? Walang makapaghiwalay sa atin. I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demon, nor the present, nor the future, nor any powers. Verse 39. Neither heights, nor depths, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Hallelujah. Walang makapaghiwalay sa atin. But I love the first line. Ano po? Ng verse 38. Verse 38. Ano po? Ano sabi ng unang linya ng 38? Pakibasa po. 1, 2, ready? Read. Another one. Another po. 4 words. Are you convinced that the Lord loves you? So that whatever insecurities you have, you cannot help. But you feel the insecurity. It's okay. It's normal. But do not allow it to reign your heart. That's why you have to take to heart that even though you have such insecurity, you are secured in the love of the Lord. Hallelujah. Alam nyo, we can never achieve yung pong stage ng buhay na wala ka ng insecurity. Hindi po. Wala. Lahat po, kahit yung mga artista, ay nai-insecure sila. Kahit yung mga makapangyarihan, lahat po may insecurity. Pero, pag dumarating sa iyo yung insecurity, kapatid, that's the importance of taking to heart the love of the Lord into your heart. Because, ang pangbabangga mo sa insecurity mo, ay hindi yung lalampasan mo, Yung maganda, lalo ka magkapaganda. Yung matalino, lalo ka magkapakatalino. Hanggang sa mandadaya ka na sa exam para ikay lumabas na matalino. Ano po? Yan ang nakakalungkot sa ating educational system sa Pilipinas. Ano po? Na pagka nagkakaroon ng mga examination para alamin yung accomplishment ng mga eskwelahan, yung mga principal, yung mga teacher ay nandaraya. Ano po? Pinipili yung magagaling lang. Magagaling. Self-assessment yun kung successful ka sa pagtuturo Pero dahil may examinasyon, pipiliin yung magagaling lang sa mga section. Tapos yun ang pakukuhanin na exam. Kaya ako sama-sama ng loob ko Kasi hindi ako napipili Dahil pagkaraw ako sumama, baka masira daw yung record. Ano po? Yung record. Ito pa, matindi. Ano po? Bukod sa pipiliin yung pong pinakamagagaling, ano po? Ayan. Minsan may leakage pa. Ano po? Para pag nag-exam, darating yung proctor, ano po? Proctor ba tawag doon? Magugulat. Ang tataas! Ang gagaling ng mga teacher dito. Lokohan. Kaya nga nagkakaroon ng ganong pagtitest para makita paano pa i-improve, mga kapatid. That's what happens kapag tayo po ay hindi natin pinupuno ang puso natin ng pag-ibig ng Panginoon. Madali tayong madala ng ating insecurity. Ulitin ko po, madali tayong madala ng ating mga insecurities. Bakit? Lahat tayo may insecurities. Ano po? Pero pwede kang hindi madala ng iyong insecurity. Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. Behold, what manner of love that Father has given unto us, that we shall be called children of God. Hallelujah! Let the love of God be the source of your security. Kaya po, importante, take to heart the fact that the Lord loves me. Hallelujah! Kaya, when was the last time na na-insecure ka? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, wag ka na ma-insecure sa akin. Love ka ni Lord. Amen? Di ba? Minsan na-insecure ka sa classmate mo, sa kapatid mo, sa kakilala mo. Ano po? That's why hindi mo na-notice. Yun na ang nagiging passion mo para malampasan nyo, labanan nyo insecure. Huwag mong labanan. Si Clarence ay
dumalo sa training ng facilitator sa healing seminar. Ano po, yun po yung kanyang dinaluhan some years ago, and it has helped him. Ano po, at ngayon ay with the recent touch of the Lord sa kanyang buhay, ay dumalo siya sa training. Ngayon po ay facilitator na siya. It's an expensive seminar workshop. Ang pamagat ay Heal for Life. Ang mga dumadalo doon, may mga CEO, in fact, yung ating guest, si Ernie Lopez, isa sa mga may-ari ng ABS-CBN, ay nag-undergo din po doon. May iba pare, iba pastor, iba mga professional. Ano po, talagang they are being helped by this seminar workshop. At talagang nung dumalo po siya, isa sa mga take-away niya, ano po, ay sabi niya, yung lamok daw. Pagka kinagat ka, ang tendency mo, patayin, ganun. Pero yung lamok pala, pagka ganoon mo, lalo yung may panusok siya. Kaya nasasaktan ka rin, ano po. Samantalang pwede mong igawi lang siya. Igawi sa gusto mo papuntahan niya. At siya ay susunod, dahan-dahan. Ang ibig sabihin, don't resist things in life. Pagka dumarating insecurity, the more you resist, para rin kumunoy. Pag ang wastong pagkilos sa kumunoy ay ang hindi pagkilos. Malinaw po ba? Ang hindi pagkilos sa kumunoy, pag ikay nahulog sa kumunoy, at ikaw ay nag-resist, ang bilis ng paglubog mo, patay ka. Kaya pag ikay nahulog sa kumunoy, huwag kang kumilos. Dahan-dahan. Lulubog ka pa rin, pero dahan-dahan. Ano? Ibig sabihin, enough para may dumating na tulong, maaabutan ka pa. Pagka ikay nataranta, hindi ka naaabutan. Naalala niya si Pedrong Couto? Ha? Si Pedrong Couto ay tinutokso niya si Juan. Kasi si Juan ang daming kuto. At sabi niya, Couto, Juan Couto, Juan Couto, Juan Couto. Sabi niya. Kaya ang ginawa ni Juan, hinabol siya, hinabol. Hindi siya maabutan. Hanggang sa si Pedro ngayon, na mangiinis, ay nahulog sa kumunoy. At nang mahulog sa kumunoy, ang sabi ni Juan, ayan, nangaasar ka kasi. Hindi ka tutulungan. Aba, ito si Pedro, habang lumulubog, nang aasar pa. Juan Couto, Juan Couto, Juan Couto. Ayan. Kaya lumubog siya, ayan. Hindi siya tinulungan ni Juan. At ang matindi, sobrang inis ni Juan, kasi lumubog na si Pedro, itinaas pa yung kamay, at saka nagtititiris ng gano'n, nagtititiris. Alam niyo, sa buhay gano'n, marami nangaasar. Nandiyan ba kayo? Tignan mo yung katabi mo, nangaasar ba yan? Ano? Kaya matitretin ka talaga eh. Kaya pag hindi pinupuno ang puso ng pag-ibig ni God, madali kang maasar. Mga kapatid, take to heart the love of the Lord. Pangatlong bunga ng by taking the love of the Lord into our hearts, hindi lamang po tayo po ay ayan, His love transforms us. Look at verse 3. Look at verse 3 ng ating passage. Ano po? Yan. And all who have this eager expectation will keep themselves pure just as He is pure. Hallelujah. The more you fill your heart with the love of the Lord, the more you will notice that you will be transformed to purity. The more you try to become pure, lalo kang lumulubog. Pero the more you enjoy the love of the Lord, nagugulat ka. Ikaw ay inaangat mula sa paglubog sa kasalanan. Hallelujah. Alam nyo, ang demonyo, binabaliktad niya. Na para bagang magawa ka ng resolution. Simula ngayon, hindi na ako gagawin ito. Simula ngayon, hindi na ako gagawin ito. Lalo kang lumulubog. Pero sabi ng Panginoon, punuin mo ang puso mo ng pagmamahal. At dahil sa love relationship mo na yan sa Diyos, you will be transformed. Hallelujah. You will be transformed to a new creation as you are in the Lord. Let us look at our passage. And may the Lord speak to our hearts. Ano po? Ang sabi po dyan, ano po? All who have this, ano yun this? It's the love of the Lord. Na dahil sa pagmamahal ni God, ikaw ay naging anak ng Diyos. The more you enjoy that love relationship with our Father, ang sabi niyan, ano po? Will keep themselves pure. Bakit?
Sa sobrang pagmamahal mo sa Panginoon, you will find yourself desiring to please the one who loved you and gave himself up for you. Galatians 2:20 is very clear. Ano po? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Because the more you fill your heart with the love of the Lord, the more you realize, sobrang mahal ako ni Lord. Kaya you will find yourself loving God. And as I said, nung nakaraan po natin sermon, you will be strengthened and enabled to follow the command of God because of the love that He has put into your heart. You will find yourself responding in love by obeying His command. At dito po, sa talatang ito, yung transformation natin ay patuloy na magmamanifest sa ating buhay. Hallelujah! Mababagong ating pananaw, mababagong ating mga ugali, mababagong ating mga pagpapahalaga. Sabi po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:14 sa King James Version, maganda, ano po, ayan. This is good, ano po. Pakibasa nga po ito ng malakas. Want to ready read? Compels us. Very strong word. What compels us? Na sundin ang kalooban ni God. What compels us to serve the Lord? What compels us to walk in God's will is the love of God. Yung pagmamahal ng Diyos, ano po, pagmamahal ni Kristo. Sabi niya, because we are convinced that the one died for all and therefore all die. So, naka-anchor po yung pagiging lovable natin sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya hindi pwedeng burahin ng demonyo yan. Dahil nag-alay si Jesus ng buhay sa krus dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo. At dahil doon, that love will compel you to do what is right. When I was invited, kagabi, sinare ko po ito sa U.S. Congress to attend the National Prayer Breakfast, I was surprised to receive a call from a former young people ng ating church na matagal namin hindi nakakausap at wala kaming contact. Mga kasabayan sila nila Pastor Art, nila Jenny, doon sa Tugatog, ano po. Siya isa ng matagumpay na negosyante doon sa New York, pero nag-move siya sa boundary ng New Jersey. At inimbitahan niya ako doon sa bahay niya. At kami mag-asawa. And we were so happy. The second year, I was invited again. At ako na lang ang pumunta. At hindi na sumama si Tess. At pagpunta ko, I was so sad. Kasi nag-divorce na sila nung kanyang asawa. So I was hoping to talk to them para wag ituloy, pero sabi nila, no, we have signed it already and we are decided to really pursue it. Nag-divorce na sila. Kaya sabi ko, anyway, kahit divorce na kayo, can we enter into a counseling process so that yung anak ninyo ay hindi masyado maapektuhan? And they agreed. So nagbilin ako ng mga bagay-bagay para in-nurture yung kanilang relationship. At sa kanilang tingin, imposible na sila'y magkabalikan. Pero alam niyo, dahil hindi ko sila pinwersa magkabalikan, sa halip, tinulungan ko sila paano magpadama ng respeto sa kabila na sila hiwalay na. At dahil ginawa nila yung mga bilin, sa akin din panalangin at sa panalangin na rin ng marami, nagulat po ako sapagkat tumawag sila recently at sabi nila, in fact, pumunta pala rito. Una tumawag, tapos pumunta rito, meron daw silang surprise na ibabalita sa akin. At alam niyo kung ano ang balita? Dahil nagpasya sila na magbalikan at gusto magpakasal muli. Hallelujah. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya sa darating na March 7, ay kakasal natin sila. Si Mario and Vicky Hernandez. Nahihiya sila? Nahihiya, maabala pa namin kayo. Sabi ko, hindi. This is the testimony of the love of God in your heart. Hallelujah. That when you allow the love of God to reign into your heart, impossible things can happen. Do you believe that? Can I hear louder amen? That love transforms us. That's why, mga kapatid, you don't just savor the love of God. You don't just embrace the love of God, but take the love of God into your heart. As it grows,
you will experience these important things in your life. Do you want to experience greater miracle from the Lord? Can I hear a louder amen?